Pagkaraan kong mapunta sa mundo ng kultibasyon, nadiskubre ko ang root dito. Na ang lasa ay asim-tamis, pait, anghang at alat. May mga asim na root. Ang sandat ang tinawag ay lemon chicken claws pa. May mga sweet root. Ang sandata naman ay sweet and sour spare ribs. Ha! Mas may kakaiba pa, ang sandata ba ay isa pang chicken limit. Buka ang sektang Chindian sa pagtanggap ng mga disipulo kahit saan ka pa galing, lahat pwedeng sumubok ng root. Pumila. Isa-isa lang. Ikaw muna. AAA. Malarut. Malarut. Totoong malarut. Lumitaw pa nga ang malarut sa mundong ito. Malugod naming tinatanggap ang paglabas ng kagalang-galang. Malarut. Lumitaw pa nga ang malarut na nangunguna sa 5 dakilang root. Ha. Ang nagpakita sa mundong ito noon ay ang mala ancestor 80,000 taon na ang nakalipas. Sinasakto pa ng matandang ito. Ay ho, gusto mo bang sumapi sa sektang Chindian ko? Tatanggapin kita bilang panlabas na disipulo. Sa kantina ng sekta may sopas na 800 taon na. At karne ng espiritong hayop na kain lang ng kain. Busog ka ba? Ha, busog na busog. Guro, andito po ako. Nagugutom na po ang disipulo. Ang batang ito ay malarut. Ipinasya ng pwestong ito na hirangin siyang santo anak. Ano tap agad santo anak? Pero santo anak siya ang kuya Shangguan. Hindi ako pumapayag, gusto kong makipagsabayan sa kanya. Si Shangguan Hua ay bitterroot. 3 taon pa lang sa paglinang ay nasa yugto na ng pagtatatag ng pundasyon. Ang lobo na ito ay pupunta lang sa kapahamakan. Hindi ba yun parang paghatid sa kamatayan? Shangguan Hua, wala ka bang hiya? Binubuli mo ang isang taong wala pang kultibasyon. Ate ye yun. Ito ang mga patakaran ng sekta. Pasagutin mo na siya, huwag mo na siyang sagutin. Mabagsik kung umatake si Shangguan Hua, mamamatay ka niyan. Ang lasang ito. Sweet root. Ha! Ang hamon mo. Tinanggap ko. Ha, hindi alam ang patutunguhan. Ngayon ipakikita ko sa inyo kung ano ang bitter root. Bitter root na may nyebe sa ulo. Kumakain ng hotpot ang matanda. Ikaw ang kumain ng sabaw at sausawan ng hotpot. Ha! Paano nangyari? Ang bitter root ko. Ha! Ha. Mula ngayon. Si Lin Zuan ang santo anak ng sektang Chindian ko. Habang buhay niyang libre ang pagkain sa kantina ng sekta. Ano pang natitigilan ka dyan? Tanggapin sa hanay. Uuwi na. Teka lang guro. Pwede bang mas astig na kabayo ang ipalit? Ang eksenang ito parang nakaka-crave ng isang kagat. Nakaupo ka na sa unang mabilis na manok sa ilalim ng langit. Ha! Sa ibaba makikita mo na kung gaano kangas ang sektang Chindian. Angas. Guro pa. Natapakan na tayo ng iba. Hindi pwede. Iyan ang aura ng sektang demonyo.
Makinig kayong mga disipulo ng sektang Xinjiang sa utos. Sasalubungin ko ang kalaban kasama kayo. Sa unang yugto ng Yuan Ying, Ye Xinjiang, anong laban ang kaya mong ibigay sa akin? Maasim na lakas, yumanig ka sa langit at lupa. Makinig ang mga disipulo ng sektang Xinjiang at bumuo ng porma sayon. Ay, hindi ko na kaya, hari ng sekta. Aba, hindi. Sige, saluhin mo ang isang pako sa entablado. Manok ang pambubugbog sa aso, mababalik din ang ulap. Ay. Mga kasama ko. Isa lang naman siyang aso. Bitter root na lihim na teknik, walang hanggan ang dagat ng pait. Hoy, ikaw na bata. Hindi ka ba lalaban pabalik? Tumakbo na. Ay. Dakilang anak, ang bangis mo. May twist pala ang mala root. Huwag na lang umasa. Masama rin pala ang bumagsak sa sweet root. Sama na natin. Takbo na, bilis. Shangguan Hua. Lin Zuan. Ang bitter root ko, pumutok ka para sa akin, sumabog ka. Kapatid na Shangguan. Shangguan Hua. Bumobomba ang langgam. Medyo masakit nga. Lahat ng disipulo ng sektang Xinjiang, makinig sa utos. Protektahan ang dakilang anak at umatras kasama si Yeon. Kahit anong kapalit, hindi bale. Sundin ang utos ng leader ng sekta. Mabuhay ang dakilang anak. Ako, si Ye Xinjiang, hinahamon ng Demon Lord sa isang labang patayan. Nasusunog ang dugo ng leader ng sekta, handa ng sumabog. Hehe. Isa lang namang langgam. Ang sama ng loob ko sa sektang Xinjiang, hindi ko ito palalagpasin habang buhay. Isinusumpa kong hindi ako tao. Guro Shangguan Hua.
Hindi pwede huminto. Sabi ng mga tao ng sektang demonyo, baka naabutan na nila tayo. May tao. May nakita ka bang kung anong bagay? 2 taong dumaan, yung lalaki, mukhang pulubi. Mukhang bulag na lubog sa puti, wala akong makita. Huling tanong na ito, ha? Nakita mo ba o hindi yung 2 taong yun? Hindi makita. Ang tigas pa rin ng buhay mo. Kung ganoon, papuntahin na kita sa kabilang buhay. May amoy Chindian na galing sa kanila. Mahuli ninyo siya. Sabi ng leader, kapag may nahuling buhay, gagantimpalaan ng isang bote ng piligraang gamot. Ubus na ang lakas ko. Maaari pa bang tumawag ng palayok na pato at manok? Mala. Isang tama lang ang kaya. Red Oil Prison. Ha! Ang anghang. Ang mga mata ko. Ang init. Mapapaso ako ng buhay. Kumain ka muna ng kaunti. Lolo, mag-isa lang po ba kayo dito sa malalim na bundok at gubat? May apo pa po ako na ang pangalan ay Fan Shaoliu. Ilang araw na siyang pumunta sa sektang Chindian para mag-aral. 5 araw na rin yon. Wala pa ring balita. Kayo ba ay galing sa banda ng sektang Chindian? Nakita na ba ninyo si Fan Shaoliu? Lolo, malaki ang teritoryo ng sektang Chindian. Baka nasa pila ang apo ninyo para magpa-test ng road. Sa 2 araw na ito, ang ingay sa kabila ng Chindian sect ay sobrang lala. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Ako na ang hahanap kay Fan Shaoliu, hindi na kailangan. Puro sugat na kayong lahat. Mukhang may nangyari na sa Chindian sect. Kung hindi na makabalik ang batang si Fan Shaoliu, iyon na ang kapalaran niya. Umalis na kayo. Matindi ang labanan sa Chindian Mountain. Para sa isang mortal na tulad ni Fan Shaoliu, mahirap mabuhay doon. Nangako ako kay Lolo na hahanapin ko si Fan Shaoliu. Kailangan ko siyang mahanap. Kahit may nangyari na kay Fan Shaoliu, kailangan ko pa ring hanapin siya. Lin Zuan, hindi mataas ang cultivation mo, pero maayos ang ugali mo, kaya hindi nakakapagtaka na akala ng tatay ko ay kaya mong buhayin muli ang Chindian sect. Senior sister, ilang level na ba ang cultivation ko? Mga ika-5 layer ng chi refinement siguro. Demon sect leader, nasa yugtong bagong kaluluwa na siya. Kung ikukumpara sa iyo at sa akin, parang langit at lupa. Kailangan nating mag-isip ng paraan para tumaas ang lakas, para makaligtas tayo sa mundo ng cultivation. May naririnig akong ingay doon. Tara, tingnan natin. May tao. Ang laki ng pagkakahawig niya. Sigurado, apo siya ng matanda. Ayos lang siya, hinimitay lang. Gising, oy. Maliit na impyerno ng pulang mantika. Ang anghang, halos mapatay ako. Pwede palang gamitin ng ganito ang Mala Road. Huwag kayong matakot, taga Chindian sect kami. Ipinadala kami ng lolo ninyo para iligtas kayo. Ayos lang ba si lolo? Ayos na ayos ang lahat. Paano ka napunta rito? Tinamaan ako ng alon ng isang immortal spell. Uminom ako ng maraming matamis na tubig. Kagagapang ko lang papunta rito. Tapos napuwersa ako ng natitirang lakas ng atake. Kaya nahimatay ako. Kaya pala nahilo lang siya. Immortal. Sa galaw mong ito. SHH, may dumarating sa labas, tumahimik muna kayo.
Bilasan ninyo, may utos ang sect leader, dalhin ang Malarut pabalik sa sect. Buhay man o patay, basta makuha. Ayon sa balita, tanging ang Malarut lang ang makakakuha ng kayamanan sa loob ng secret realm. Ang tindi talaga ng galaw na yun. Hindi pa naranasan ng babaeng yun ang ganyang kalaking talo sa buong buhay niya. HMPH, iisang galaw lang ang alam niya. Noong nakaraan, hindi man lang kami nakaryak, hahaha, pero ngayon wala na siyang pagkakataon. Lin Zuan. HMPH. Ang tigre, kapag hindi nagpakita ng tapang, akala mo may sakit na pusa ako. Akala mo ba konti lang ang kaya ko? Hindi naman nakatago ang kuweba na ito, malalaman din nila ito agad. Ikaw muna ang umalis kasama si Xiaoliu, ako na ang hahawak sa likuran. Ito ang lihim na yaman ng Qingyan sect. Basag na jade pendant, pwede itong gamitin ng isang beses para maglabas ng spell ng espiritong ugat. Makakasave ito ng isang buhay mo. Paglabas ninyo, kailangan ninyong buhayin muli ang Qingyan sect ko. Senior sister, minamaliit mo yata ako, si Lin Zuan. Aalis na tayo. Sabay tayong umalis. Lin Zuan, ikaw. Lin Zuan, ang Malarut mo ay inuukit ng pulang mantika. May naamoy ba kayong kahit anong amoy? Parang medyo maanghang. Baka siya na ang dumating. Ano bang ikinatatakot mo? Yung move niya na maanghang na hotpot, kita kahit mula sa malayo. Hindi, siguradong dumating na siya. Akala mo, pag hindi ka kumain, safe ka na. Kapag naamoy mo, patay ka rin. Anong nangyayari? Ang daming red oil. Dapat matagal na silang nalipasan ng anghang. Haha, anong ibig mong sabihin ng matagal na? Matagal nang naghanda ang sect leader ng gamot para kontrahin ang maanghang na hot pot. Hindi na gumagana ng maayos ang root mo. Anong sabi mo? Hoy, isuko mo na ang buhay mo. Maanghang na hot pot. Hindi maganda. Bumagsak ang malaking demon array. Lin Zuan. Huwag kang lumapit. Pearl milk tea ng sweet root. Ah. Ha ha ha. Lin Zuan, ayos ka lang ba? Ate, bakit full sugar ang milk tea mo? Sobrang tamis, namamatay ako. Hindi tama. Kanina lang, malinaw na tinamaan ako ng backlash. Bakit wala man lang akong naramdaman? Baka dahil sa milk tea kanina. Ate, milk tea. Sweet root, sandali, ikaw, paputukan mo ako. Ha ha ha. Gusto niyang tapusin ang sarili niya, ha ha ha. Hindi ba natiyakad ang utak ng batang ito sa takot? Patay na siya. Sakto, iharap natin ang bangkay niya sa sect leader. Hindi pa sure kung sino ang mananalo. Pearl milk tea. Ah. 10 beses na mas malakas ang spiritual power ko kaysa dati. Panghang na hot pot. Mangganganak na ang alaga naming baka. Babalik ako para tulungan sa panganganak. Hindi ba toro ang inaalagaan ninyo? Hintayin mo ako. Malarut. Paghabol ng pulang dragon. Nako, mas bumibilis pa sila. Anong amoy ito? Ano ito? Ah, nakakaubo, nakamamatay, ah. Sichuan pepper yan. Hindi na ako makalakad. Anong klaseng salamang ka to? Sect leader, hindi mo rin naman sinabi na may ganitong root pala. Fan Xiaoliu, kaya mo pa bang gamitin yung move na yun? Meron. Pakinggan niyo ang utos ko. Ihagis niyo sa kanila lahat ng Sichuan pepper. Pepper impact. Nahilo sila sa anghang. Sa wakas, naayos din yung abala.
Anong nakakagulat doon? Sa lagay niya, mukhang hindi na kailangan pang siguruhin ang katapusan. Hindi na siya maghahanap ng gulo sa atin. Ako rin, titingnan ko. Ate, ano to? Foundation Establishment Pill. Pampataas ng cultivation. Kainin mo na, ang galing. Ikapitong antas ng Chi Refinement. Unang antas ng Foundation Establishment. Hindi ka panipaniwala, lumundag pa ako at umabot sa unang antas ng Foundation Establishment. Mula ngayon, lahat ng disipulo ng sektang demonyo, pumunta sa mahiwagang lupain ng 5 lasa, hanapin ang pagkakataong iniwan ng Mala Ancestor. Tulad ko rin ng Mala Ancestor, pareho kaming Mala Road. Siguradong may silbi sa akin ang pamana niya. Kailangang pasukin ko ang misteryosong lugar na ito. Sasama ako sa inyo. Maaga dumating ang mga tao ng sektang demonyo. Siguradong may dala silang mga gamit na may kinalaman sa lugar. Sakto, kukunin natin lahat ng sabay. Makakapasok at magagamit na. Maghanda pa kayo ng ilang supply. Apot na panganib sa loob ng misteryosong lugar. Mas magiging maayos tayo niyan. Hatid ka namin pababa ng bundok. Immortal, nagising na ba ang root ko? Napakaganda. Makakasali na rin ako sa sektang Qingyan. Winasak na ang sektang Qingyan. Kung gusto mong mag-cultivate, humanap ka na lang ng ibang sekta. Uwi ka muna. Naghihintay pa sa bahay ang lolo mo. Sige, uuwi muna ako. Nandito lang ang misteryosong lugar. Pumasok tayo. Sabi ng lolo ko. Kailangan munang makuha ang pagkilala ng misteryosong lugar bago makapasok sa pangunahing pinto. Ang ibig mong sabihin, ako ang magpapakita ng galing ko sa misteryosong lugar. Hay, sige na nga. Mala, ang init. Hehe. Nako, lagot. Ikaw pala yung binatang may Mala Root. Bihirang-bihira ang Mala Root sa mundo. Saan naman ako magkakaroon ng ganong swerte? Sinungaling ka. Malinaw ang sinabi mo kanina na Mala Hotpot. Narinig naming lahat. Umamin ka na, bilis. Ang talas ng mata mo ah. Hehe, nagre-rehearse ako ngayon ng isang Mala secret art. Grabe, strawberry, Mala, tokwa. Tama. Ang move na ito ay Mala, matamis at maalat. Sobrang hindi na matitiis. Kuya, gusto mo bang subukan? Akala ko kung anong klaseng basura ka. Binata, walang Mala Root. Puwersahang mag-cultivate. Magaan man, sisirain ang mga ugat at aatras ang daloy ng lakas. At kapag mabigat, malilihis ka at mapapasok sa demonyo. Babasag ang katawan mo, at pwede ka pang mapasok sa demonyo, ni hindi mo alam yan. Talagang inutil ka. Hala, umalis ka na. Sige na, aalis na ako. Sandali, ang ganitong mapanganib na mahika ng Mala. Ikaw ay nagsasanay ng sapilitan. Bakit hindi ka pa nasisipsip? Sige nga, sabihin mo. Mala Root ka ba o hindi? Hoy, kuya. Ikaw na ang nagsabing gusto mo akong makita magpakitang gilas. Sweet root. Strawberry, Mala, tokwa. Kumusta naman, kuya? Sabi mo, Mala, tokwa, di ba? Nasaan ang sili? Kuya, tingnan mo. Paano magkakaroon ng ganitong nakakasuka na bagay? Hindi ko na kaya. Lumayas kayo, huwag kayong hamarang sa mata ko. Kapag nakita ko ulit ang ganyang nakakasuka na move, lalapain ko kayo. Oo, alis na tayo. Akala ko pa naman malaking isda, pero mga walang alam lang pala. Nandito si kuya, siguradong makukuha natin ang Mala Root. Kapag nakuha ni Sect Master ang Mala Root, lalo pang lalakas ang ating puwersa. Pagdating ng oras, baka mapasa kanya pa ang Mala Ancestor. Delikado yun. Kung hindi dahil sa suot kong hiyas kanina, nabuking na sana ang pagkakakilanlan natin. Sa pagkakataong ito, kailangan nating umiwas sa lahat. Magkanya-kanya tayong kumilos. Ate, tingnan mo, ano ba to, misteryosong lugar o palengke? Masikip na daan, nagkakasalubong, walang takas. Ikaw, anong gagawin mo? Kung hindi ka makaiwas, hindi ako tatakas. Sige, dumaan na tayo ng diretso. Ano yun? Ha. Pinakabihirang gamot na espiritual. Lahat akin yan. Parang nakita ko na tong gamot na ito kung saan. Sa kaharian ng mga halaman na malawak ang sakop, may isang uri ng sili na ang pangalan ay demonyo. Ito yun. Mapait na sili ng demonyo. Bihira ang ganitong pagkakataon. Ikaw, hintayin mo ako dito. Pupunta rin ako. Lin Zuan, ano ito?
Ate, may problema itong gamot na espiritual. May problema. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga gamot na espiritual na ito, ang dami pala. Hahaha. SSSH. Lahat, makisuyo kayo, tumabi. Kinuha ko na ang lahat ng mga gamot na espiritual na ito, umalis na kayo. Sa harap ng pagkakataon, pantay-pantay ang lahat. Kuya, sobrang garapal mo naman. Lahat ito akin. Mabangis na hayop na nagbabantay ng mga halamang gamot ito. Sino ka para sirain ang magandang araw ko? Ngayon, papatoba na kita. Munting tigre. Nang ahas ka pang sirain ang araw ko. Panuorin mo kung paano kita gagawing tiger bone wine. Ang lakas ng kultibasyon ng mabangis na tigre na ito, at least nasa paunang antas ng gintong tablet. Pero ang kuya ay nasa paunang antas lang ng pundasyon. Bakit namatay siya ng ganun kabilis? Takbo na. Pasensya na po, hindi na namin kayo guguluhin pa. Oo, aalis na kami agad. Walang pwedeng tumakas. Naamoy ko ang malarot sa katawan mo. Nagagawa ko pang maamoy yun. Ikinulong ako rito ng angka ng mala at naging halimaw sa mahiwagang lugar. Kinamumuhian ko kayo hanggang sa buto. Sumumpa ako. Naubusin ang lahat ng malarot. Sweet root na milk tea. Ha ha ha. Ang lakas ng loob mo, gusto mo pang magligtas ng iba. Hindi mo kinikilala ang sarili mo, ganyan lang ang kakayanan ng malarot. Paghamon na lampas sa antas, talagang masyado ka pa ring mahina. Lin Zuan, gumaling ka na ba sa sugat mo? Ngayon, lahat kayo mamamatay dito. Dahil sa batang ito. Hindi kaya nabaliw na siya. Akala mo tapos na ito. Noong araw, ang matandang mala na yon. Dito mismo niya ako pinigilan sa pamamagitan ng trick na ito, sa loob ng 4,000 at mahigit pang taon. Tapos mangangahas ka pang magmayabang sa harap ko. Humanda kang mamatay. Ikaw ang sunod. Patayin niyo ako. Ang tubig ay may hydrogen. Ha? Lumiit na siya. Hindi tama, bumaba ang kanyang kultibasyon. Noon, nasa sukdulang ganap pa rin siya sa antas ng gintong tablet. Ngayon, naging paunang antas na ng gintong tablet. Mas mabilis pa siya kaysa sa pagtalon sa gusali. Kahit bumaba ang kultibasyon ko. Mapapatay ko pa rin kayong lahat nang hindi na nagsasalita. Ang lakas ng loob mo, tumatayong matigas ka pa. Gusto mo akong gantihan, ha? Masa at kaluskos. Hindi pwede, dapat mamatay ka. Ano ba talaga ang ginawa mo?
Baka yung sili kanina. Yung dalawang ito. Kaya niyang saluhin ang buong atake ng mala na baging, pero hindi na kailangan ng ikalawang palo. Anong klaseng mahika ang ginamit mo? Kung di ko kaya, sasabihin ko na lang na gumamit ako ng mahika. Masakit na siguro ang tiyan mo. Gusto mo bang pakalmeyan ito? Ang bait mo naman. Siyempre, may kondisyon. Nasaan ang kayamanan ng mala ancestor? Nandun. Ito ang tore ng pamana. Pag nakuha mo ito, makakapasok ka sa tore ng pamana. Ate, ginawa mong tableta ang pearl milk tea. Ayos. Pag kinain mo yan, sa loob ng 1 oras, maaalis ng tuluyan ang anghang. Ang capsaicin ay natutunaw sa taba. Kapag mas marami ang anghang na nakain, uminom ka ng milk tea, ayos na. Ate, tara na. Ako na isang dakilang Golden Core expert. Napatalo pa sa isang paslit na nasa foundation establishment stage. Hindi dapat malaman ng kahit sino ito. Nakakahiya, sobra. May darating na naman. Hindi ko magawang makuha ang mala root. Hindi ko pa rin kayo makuha. Namatay doon ang nakatatandang alagad ng sect master. Ang iniwang bagay ni mala ancestor. Talagang interesting. Ungol. Mga uod na walang alam sa panganib. Narito na naman ang matandang tigre. Ngayon, lilipulin ko kayong lahat. Cultivator ng Divine Transformation. Bakit lahat ng nandito ngayon ay mga taga-sekta? Maling akala lang, maling akala. Nasaan ang tunay na pamana ni mala ancestor? Nandun. May pumasok ba? HMM. May 2 bata lang ang pumasok kanina. Mga nakalusot na lang. Baka anak ng malarot na yon. Kung siya nga. Walang silbi. Paano siya makakapasok sa tore ng pamana? Bahala na. Nasaan ang marka? May mga restriction sa tore ng pamana. Tanging mga cultivator na mas mababa sa foundation establishment ang makakapasok sa tore. Pero ang dami ng alagad na ipinapasok ko sa tore, may isa man lang na makakaya. Ilabas ang tunay na pamana ni mala ancestor. Pagdating yun, ako na ang magiging numero 1 sa ilalim ng langit. Mga hanggal na ito, bawat isa mas nakakatakot pa sa isa. Nang iwan ako ni mala ancestor para magbantay ng tore, hindi naman sinabi na bugbugin ko ang mga ganitong tao. Buti na lang mabilis akong nakapag-react. Nako, itong mala ancestor na ito, matako pa rin pala. Yung kaldero mo kanina, halatang nibitak na, pero di nagtagal, naging kasing bago ulit. Anong nangyari? Yung straw ba yun? Ang sandata ay may bakas pa ng aura ng sektang demonyo. Hinango ito mula sa sandata ng isang alagad ng sektang demonyo. Hindi ba yun lang yung pangsiga? Naiintindihan ko na. Lumalabas na ang mala root ay kayang gawing kapaki-pakinabang sa sarili ang galaw ng kalaban. Meron pa pala nito. Alam mo ba kung ano ang malakas na galaw ni mala ancestor? Kaya niyang gawing sobrang anghang ang mga galaw ng iba. Kaya pala labis itong kinamumuhian ng mga tao. SSS. Hindi maganda, may paparating. Hahaha. Oo. Hehe, kakampi tayo. Ito ang tore ng pamana. Sabi ng punong sekta, kung sino ang nakakuha ng tunay na pamana, ibibigay niya ang lakas ni Ye Qingyan sa kanya. Si Ye Qingyan ay nasa antas ng Yuanying. Sino ang makakapag-refine ng kanyang Yuanying? Siguradong aakyat agad ang antas ng lakas mo. Buhay pa si punong Ye. Hindi ito oras para magwala. Kailangan natin siyang mailigtas. Oo.
Lahat kayo, Leyes. Tigil. Ah. HMPH. Narito rin si Kuya Gao. Si Kuya Gao ay pambihirang henyo. Nandyan siya, tapos na tayo. Bakit kayo natitigilan? Hindi pa ba kayo aalis? Ang sandatang ito. Ate, anong klase ba ang taong ito? Walang kahit anong aura sa kanya. Baka body cultivator siya. Si Kuya Gao ay pambihirang henyo sa mga body cultivator. Walang katapat sa buong outer sect. HMPH. Bilisan mo, umakyat ka na at kunin mo ang pamana. Oo. Ha? Ah. Ako ang nagbukas ng pinto. Sumama ka sa akin sa taas. Kayo ngang mga basura, may karapatan pa ba? Oo. Oo. Hoy, bata, bumaba ka dyan. Hindi mo naman pag-aari ang tore ng pamana. Wala kang pakialam kung aakyat ako o hindi. Mga tarantado. Ang lakas ng killing intent. HMPH, nakaiwas ka sa buong lakas kong atake. May dating ka pala, bata. Unang anyo ng Star Siphon Art. Walang harang. Makikipagpaligsahan ka sa lakas ko. Pagsisisihan mo yan, bata. Ikatlong anyo ng Star Siphon Art. Paghiwalain ng basa at tuyo. Array. HMPH, bata, kahit makatawag ka pa ng ilang magic weapon. Ano ngayon, hindi magtatagal, maubos ang spiritual energy mo, ate, sweet root, pearl milk tea. Wo Shuang. Ha? Bakit bumalik ang spiritual energy ng batang ito? Tingnan mo biang-biang noodles. Hehe. Star Siphon Art, ako ang sumisipsip. Ikatlong anyo ng Star Siphon Art, higupin ng langit, lupa, at hangin. Ha, mga bata pa kayo. Tapos ka na. Hindi pa alam kung sino ang huling tatawa. Sundin ninyong utos ko, pansit na binuhusan ng mantika. Sige. Higupin mo ang langit at lupa, higupin mo. Sige, ipakita mo nga kung paano ka sumipsip. A. Ako, ang sandata ko. Grabe, ang init ng ulo mo. Hindi ka makakatakas sa masamang wakas. Ang hirap talaga katunggali ng body cultivator na ito. Makalipas lang ang ilang sandali, aabutan na tayo ng mga disipulo ng sektang demonyo. Sa itaas na palapag ng tore ng pamana, nandyan ang pinagtataguan ng kayamanan ng mala ancestor. Bilisan mo, hindi natin pwedeng hayaang maaga ng mga tao ng sektang demonyo ang tunay na mana. Ito ang tuktok ng tore ng pamana. Dito nakatago ang pamana ng mala ancestor. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ba ito? Ito ang iniwan ng mala ancestor. Hindi lang sa mahika magaling si mala ancestor, pati mga mekanismo at bitag, top tier din. Ang mga bantay at harang na iniwan ni mala ancestor, wala pang nakakasira hanggang ngayon. Iyan lang. HMM.
Unang tanong, inuming jade ng palasyo. Ansiento, masyadong mahirap ang tanong na ito. Pwede bang palitan? 180 bawat baso. Ha, Lin Zuan. Ikaw, ha, Lin Zuan. Ikaw, ha ha ha. Nakakatakot ang kabataan. Tama ang sagot. Kaya pala, isa ring time traveler ang mala ancestor. Mas mahirap pa ang pangalawang tanong kaysa sa una. Kapag odd, nagbabago. Kapag even, hindi. Ang tanda ay tinitingnan ayon sa kwadrante. Kumusta ka? Mabuti ako, salamat. Ikaw, ha ha ha. Aba, kababayan pala. Ibinibigay ko sa iyo ang isang lihim na aklat ng timpla. Sa dagat ng Kamalayan, nagsasanib ang iba't ibang teknik. Ito pala ang dagdag na pampamanhid at anghang. Lin Zuan, naka-breakthrough ka na sa gitnang yugto ng Jindan. Sa bilis mo, mukhang malapit nang maabot ang Huashen. Kapag nakaabot ako sa Huashen, magkakaroon ako ng lakas na makalaban ng pantay sa Demon Sect Leader. Pagdating nun, sama tayong susugod sa sektang demonyo. Iligtas natin ang leader ng sect. Takbo. Ha ha ha. Kaya pala, nandito nagtatago ang dalawang nakatakas sa lambat. Talagang pinagpagyeran pa, pero nakita ko rin kayo. Nakuha ng walang kahirap-hirap, mga tao. Palibutan ang tore ng pamana. Ngayon, kahit langaw. Hindi rin makakalabas sa tore ng pamana. Nako, hukbo ng mga demonyo ang nasa labas. Ang pinuno ng sektang demonyo, bakit siya nandito? Patay, andito siya. Mukhang hindi na tayo makakatakas. Mukhang mataas talaga ang tingin ng batang yan kay Yeon. Sige, hulihin ninyo sila. Aray, ang sakit. Hehehehehe. Kakalapag ko lang, inatake na agad. Walang kalatoy-latoy, hindi marunong maglaro ng patas. Mag-ingat ka, maagang yugto pa siya ng Yuan Ying. Ano? MM. MM. HMPH. Yeon. Huwag magmadali, huwag magmadali. Ikaw na ang susunod. Una, hulihin muna ang batang babae na may sweet root. Bitawan mo si ate. Pakawalan mo siya. Ikaw ang kapalit niya. Gusto mo akong lokohin, panaginip mo. Hindi marunong tumano ng utang na loob. HMPH. Malarut na spicy steak. Hehe. Cough. Pakawalan mo siya. Lin Zuan, bilasan mo at umalis ka. Huwag mo akong alalahanin. Kalokohan. Cough cough cough. Ikaw ang huling pag-asa ng sektang Qingyan. Bilasan mo, umalis ka. Self-destruct ang sweet root. Sa iyo na lang nakasalalay ang pag-asa ng sektang Qingyan. Laban tayo, oil splash noodles.
Hoy, PFF. Ah. Ah. Pigilan mo siya. Ah. Cough, cough, cough. Ay. Walang hiya ka. Kahit nakalabas na tayo. Pero ngayon, putol ang mga ugat ko ng enerhiya. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Nako, nasugatan ng immortal. Immortal, gising ka na. Malapit nang maging handa ang gamot mo. Ako, iniligtas ninyo ako. Immortal, paano mo nagawa sa sarili mo ang ganito? Nasaan na yung senior sister? Senior sister, ikaw ang huling pag-asa ng sektang Xinjiang. Bilisan mo. Self-destruct ang sweet root. Sa iyo na lang nakasalalay ang pag-asa ng sektang Xinjiang. Xiao Liu, ibigay mo sa akin ang gamot. Ibigay mo sa akin. Sige. Mainit na sabaw ng immortal. Mainit na sabaw ng immortal. Ito. Lolo, ang immortal, siya. Putol ang mga ugat ng enerhiya. Kung pipilitin ang pagsasanay, tiyak na may kapahamakan. Lumipas ang gabi. Sa wakas, bahagya ng naayos ang mga ugat ng enerhiya, pero malaki ang ibinagsak ng aking lakas. Ngayon, nasa maagang yugto na lang ako ng Golden Core. Hehe, gumaling na ang mga sugat mo. Immortal talaga ang immortal, ang bilis naman. Xiao Liu, gaano kalayo dito papunta sa Demon Sect? Demon Sect. Nasa mahigit 300 li ang punong himpilan ng Demon Sect. Pupunta ka sa Demon Sect. Oo, pupunta ako. Oy, sabi nila mataas ang lakas ng sect leader na yon, baka hindi mo kayanin. Plano ko sanang pumunta matapos akong makalusot sa susunod na realm. Mukhang hindi na ako makapaghintay. Kahit ano paman, kailangan kong pumunta. Immortal, ito. Lolo, ito ang kayamanang nahanap ko sa mahiwagang lupain ni Mala Ancestor. Mapaprotektahan kayo ng bagay na ito. Hindi namin pwedeng tanggapin yan. Oo nga, Kuya Lin. Sobrang halaga nito. Hindi namin kayang tumanggap ng ganito. Xiao Liu, ingatan mo ang sarili mo. Lolo, aalis na ako. Lolo, may mga sugat na siya sa katawan. Nag-isa lang siyang umalis ng ganoon. Baka may mangyari at malubha siyang masaktan. Buwisit. Buwisit, anong kalokohan yan? Ako ang nandito para patayin kayo. Malarot, banat ng silistik. Si Kuya Lin ay nag-iisang pumunta sa sektang demonyo. Lolo, sigurado nakipagbakbakan siya sa mga tao ng sektang demonyo. Lolo, pupunta ako sa sektang demonyo. Ha, ano ang sinabi mo? Lolo, iniligtas ni Kuya Lin ang buhay ko. May kailangan siya ngayon. Hindi ako pwedeng umupo lang at walang gawin. Lolo. Aalis na ako.
Plano ko sanang itago ang aking apelyido at mamuhay ng payapa. Hindi ko inakalang hindi ako bibigyan ng langit ng ganitong pagkakataon. Silly stick, lusob. Ay, interesante. Muna kayong umatras. Ako na ang makikipagtagpo sa kanya. Langgam lang. Ang lakas mong pumunta dito at magpasikat sa harap ko. Interesante, nasaan ang mga tao ng sektang Qingyan? Pumunta ka rito para sa kanila, ano? Gusto mong iligtas ang sektang Qingyan? Gamitin mo ang buhay mo kapalit nun. Mala hot pot. Mala root. Red oil purgatorio. Ano? Kuya Lin, dapat hintayin mo ako. Inutusan ako ng Panginoon na ayusin siya. Sasama rin ako. Malarud. Hindi pa dapat sa iba ipasa ang pagharap sa kanya. Masyado pa ring malaki ang agwat sa antas ng pagbabagong Diyos. Akala ko may konting saya pa. E di, padadalhan na lang kita sa daan. Bad trip, di ko na kaya tumayo. Ang bangis ng sect leader, patayin siya, patayin siya. Patayin ka. Ang Malarut ay akin. Malarut. Mala na inihaw na tusok-tusok. Bata lang ang galawang yan. Siling panglangit, maliit na sili, dragon breath na sili, lusob. Ang boring. Padadalhan kita sa kabilang buhay. Kuya Lin. Kuya Lin, tutulungan kita. Xiaoliu. Xiaoliu, bakit ka nandito? Kasama mo akong lalaban sa kanila. Hahaha, ang yabang mo naman. Dalawang wala ring kwenta, pinagsama, wala pa ring kwenta, hahaha. Nandito ka na. Sino ang mag-aalaga kay Lolo? Sabi ni Lolo. Kapag may gulo, hindi dapat umatras. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ako pwedeng tumingin lang habang mag-isa kang namamatay. Kung gusto ninyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Kuya Lin, Xiaoliu, gumamit ka ng pamintang Sichuan. Pambobomba ng pamintang Sichuan. Hoy! Ano ang ginagawa ng batang ito? Anong klase ng galaw yan? Hindi ko pa nakita. Wala akong pakialam kung anong sandata yan. Patayin muna ang batang ito. Hintayin mo, pag namatay ka na. Ang Malarut mo ay akin na. Hahaha, Laudeng. Talaga bang gustong-gusto mo ang root ng batang amo na ito? Hindi ba yan dahil wala ka talagang espiritong ugat? Hahaha. Nakakagulat, ang Demon Sect Leader ay wala palang espiritong ugat. Nakakamatay, hahaha. Sobra na. Mga kapatid, makinig sa utos.
Patayin ang lalaking ito dito mismo. Alam ko na, ang sili ni Fan Xiaoliu ang pinakabagay sa panghaharap sa mga tao. May pakulo na namang nakamamatay. Ah! Kung sinabi ko kanina na hindi kita sinigawan, maniniwala ka ba? Lolo, si Kuya Lin ang nagligtas sa buhay ko. Hi! Ayaw ko sanang makisawsaw sa gulo. Pero sadyang hindi pumapayag ang langit. Ang paglabas ng Yuan Ying patungo sa pagka-Diyos. Halos isang hakbang na lang at aabot na sa paglipad pataas ang tunay kong lakas. Dumating na si Yun. Pumunta ka sa sektang demonyo. Nakakatakot na kaluluwa. Ang lupit ng bawas mo. Siguradong ayaw niya sa akin dahil mas macho ako sa kanya. Sabi ng leader, mamaya ipapadala namin kayong dalawa para gawing gamot. Kung may papatayin o sisirain, ako ang harapin ninyo. Wala siyang kinalaman dito, siya ang malarod. At ikaw ang papabor sa kanya at magsisilbing daan niya. Hindi kayo makakatakas kahit isa sa inyo. Ikaw. HMPH. Kuya Lin, magiging inihaw na baboy na tayo. Isang palpak lang, tapos bida-bida agad. Nakakatawa, nakakatawa. Ha ha ha. Ako ang palpak. Ikaw naman ang halimaw. Sindihan mo. Ha ha ha. Ito ang tunay na apoy ng tatlong pagkaubos. Pagkaraan ng isang tasa ng tsaa. Matutunaw na kayo ng buhay. Ah. Lolo. Sino ka? Hindi mo pa alam ang lugar mo. Palabasin mo ang taong nasa loob ng refining furnace. Kung hindi, huwag kang magtaka kung walang awa ang gagawin ko. HMPH, ano bang karapatan mo para utusan ako? Paanghang na ulo ng isda. Palayok na lumalamon sa langit. Lolo, napakalakas mo pala. Nagkalakas loob kang sirain ang kabutihan ko at tinangkang kunin ang buhay ko. Lolo, mag-ingat ka. Ang malaking palayok ng higanteng ibon ay hindi pwedeng mabaigo. Munting teknik ng insekto. Pagbabagong pang. Umaangat sa siyam na langit. Hindi maganda. Ah. Pakawalan mo ako. Ikaw na mababang uri. Ayaw ko sanang makialam sa bagay ng mga mortal. Pero hindi mo alam ang pagbalikwas at pagtalikod, hindi kita maaaring palampasin. Ang lakas ng isang ataking ito. Sapat na, sapat para lupigin ang buong sektang demonyo. Maanghang na guro. Kung sakaling busog ka pa rin, natapos na ang alikabok at tali, agad kang ibabalik ng kautusan ng langit sa langit na mundo, hindi dapat magkaroon ng mali. Kapag naasikaso ko na ang bangkay na ito,
Agad akong babalik sa mundo ng mga Diyos. May hiwalayan muna sa mundo ng tao. Hindi dapat makialam sa gulo ng mga mortal. Isa siyang mamamatay na demonyo. Hindi mo ba hahayaang patayin siya ni Lolo para mas marami pang tao ang hindi makaligtas sa lason niyang kamay? Iyan ay usapin ng mundo ng tao. Pwede mo nang panuorin habang unti-unti siyang nalulugmok sa kamatayan. Bakit hindi pwede? Ito na nga ang ako sa alamat, walang dangal. Hindi mo ako pwedeng gapyusin. Walang puso ang langit na daan. Simula ngayon, kayo na ang bahala sa lahat. Naintindihan ko na, magpahinga po kayo ng panatag. Grabe, ang bilis naman. Handa nang mamatay ang batang yun. Sino ang mamamatay o mabubuhay, hindi pa tiyak, nasugatan man ako. Pero para harapin kayong dalawang bag itong hampas lupa. Wala pa rin akong takot. Sino bang nagsabing kayo lang ang gusto kong tapatan, ate? Ate, paano ka nakalabas? Itinali ako ng Demon Sect Leader gamit ang espiritong bilanggo, nasugatan siya. Kaya nawala ng bisa ang pagkakakadena, ha. Mamatay ka na, hayop ka. Mala hotpot. Sambal na parang ulan mula sa langit. Nasugatan man ako. Hindi rin naman kayo ibang klase ng basura. Huwag kayong mag-feeling, hindi pa kayo karapat dapat nakalabanin ako. Sweet root. Milky tea na may pearls. Tignan natin kung kakayanin ng malarot ninyo ang bala ng asukal. Atake ng kuko ng multo. Lumipad ang paminta. Ay, ang bata pala, ang galing, bagsak agad, tulog na, dagdagan pa ng anghang. Latigong maanghang. Pearls, dali. Hey! Ha. Talo ka na. Ha. Sira na ba ang ulo ng matandang ito? Ang kultibasyon ko ay abot langit. Paano ako matatalo ng isang baguhan? Array. Hindi maganda, gusto niyang magpasabog. A. Ubo. Mabigat ang bagsik ng pagsabog na ito, walang halos matitirang buhay sa mga taga-demon sect na ito. Nasaan si Master? Baka naman wala siya. Nasa malapit lang ang tatay ko, bilis, humanap kayo ng tao. Tatay. Yun'er, Lin Zuan. Nasaan ang mga tao ng Demon Sect? Nasa dito silang lahat. Sino ang kaibigang daw na Nagel iligtas sa gitna ng pagdurusa? Giniba mo pa nga ang buong punong himpilan ng Demon Sect. Tatay, nagpasabog ang Demon Sect Leader. Ha, ano ang nangyari? Tanungin mo na lang siya niyan. Si Sect Master Lin ang mismong nagpatamba sa malaking halimaw. Pagkatapos bumaba ng bundok, kailangan mong maayos na ikwento sa akin ang nangyari. Sige po, guro. Pagkatapos ng laban sa Demon Sect, muling inayos ni Ye Qingyan ang sekta. Desidido siyang buhayin muli ang sektang Qingyan. Ang tamad mo pa rin ha. Kung ayaw mo maniwala, tatambakan kita ng pamintang sili. Matapos magpasabog ang Demon Sect Leader, nabihag ni Lin Zuan at Yeon ang mga nakaligtas na kultibador ng Demon Sect, at pinapaloob ang mga ito sa kanilang mga kasanayan.
Tingnan mo, ang ganda tingnan ni Chaoxia. Parang ang sarap ng mala soup base mo. Ay teka. Mas maganda pa rin tingnan ang milky tea ni ate. Ang ganda mo. Dumating na ang tagsibol. Sumisiklab ang lahat ng bagay. Malapit nang magsimula ang bagong panahon ng sektang Qingyan.